Tama yung pinupunto ni Attorney Sison. Alam mo kasi yung mga abogado dyan sa prosecution, yung mga private lawyers, hindi yung mga kongresista. Ang nakikita ko sa kanila, lalo na yung nag-post na yun, palibasa hindi naman siya kilalang abogado. Nagkaroon siya ng pagkakataon. So, he's taking advantage of that space para makilala siya. Kahit hindi naman siya sa aking pananaw. Mahina siyang direct examination. Sa last part nangyari to Attorney Sala, pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang social media post na isa sa mga private prosecutor kaugnay ng usapin ng misleading questions. Para kay Sison, nakakabahala daw ito at hindi angkop ang naturang post, lalo na't isinasagawa ang impeachment trial. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubico. Itinuturing ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison na hindi magandang asa laban sa kapwa-abogado ang naging social media post ng private prosecutor na si Attorney Amando Ligutan. Tinuligsan ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan kaugnay ng naging palitan ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer tungkol sa paggamit ng misleading questions sa cross-examination. Ayon kay Sison, hindi naaangkop ang naturang post lalo na habang isinasagawa ang impeachment trial. I find it troubling that the private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Ipinaliwanag ni Sison na maaring sabihin na ang naturang post ay hindi naman direktang tumatalakay sa merits ng kaso at maaaring simpleng komento lamang tungkol sa kung ano ang maaari o hindi maaaring gawin sa cross-examination. Ngunit para kay Sison, malinaw umano ang maaaring ipahiwatig ng naturang pahayag. Dahil dito, sinabi ng abogado na hindi niya ikinatuwa ang timing ng naturang post at itinuring itong hindi magandang asal laban sa kapwa-abogado. You know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here, he can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility. Sa naturang manifestation, nilinaw ni Attorney Sison ang tinutukoy umano ni Attorney Ferrer sa naging diskusyon nila ni Attorney Capunan. Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to Ms. In effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions, and yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We will not have this. Samantala, humiling si Lead House Prosecutor Jervil Luistro na kilalanin ng impeachment court si Attorney Amando Ligutan upang makapagsalita kaugnay ng issue. Gayunman, hindi pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang naturang motion. Sinabi rin ni Escudero na inatasan na niya ang Clerk of Court na bantayan ang mga pampublikong pahayag ng mga abogado ng magkabilang panig. Ayon sa presiding officer, may isang panig umano na ilang ulit nang lumalagpas sa itinakdang hangganan. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining
to this. Ayon kay Escudero, maglalabas siya ng desisyon sa susunod na paglilitis. Kasabay nito, inaasahan din ang kanyang magiging ruling sa hiling na magkaroon ng bagong spokesperson ang magkabilang kampo na hindi nagsisilbing counsel sa impeachment trial. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SM9 News. Ayun po, Attorney Sal. Ano naman po ang masasabi ninyo doon sa naging pahayag ni Attorney Sison kaugnay nga po doon sa ginawang post at actually same day din ipinost nung prosecutor counsel yung naturang post, Attorney Sal? Tama yung pinupunto ni Attorney Sison. Alam mo kasi yung mga abogado dyan sa prosecution, mga private lawyers, hindi yung mga kongresista. Ang nakikita ko sa kanila, lalo na yung nag-post na yun, palibasa, hindi naman siya kilalang abogado. Nagkaroon siya ng pagkakataon. So, he's taking advantage of that space para makilala siya. Kahit hindi naman siya sa aking pananaw. Mahina siyang direct examination. Kasi gaya na nabanggit na natin, itong mamang to, sa halip na 1 oras lamang gugugulin niya sa pagtatanong, inaabot siya ng 3 oras. Kasi alam niyang merong coverage ng telebisyon. At habang nagsasalita siya, palagi nakatutok sa kanya mga kamera. So ang gagawin niya, may tatanungin siya sa testigo. Pagsagot ng testigo, uulitin niya ang sagot ng testigo bago siya magtatanong ng sunod na tanong. Pag sumagot na naman, uulitin niya na naman ang sagot ng testigo. Kaya talagang magti-triple ang oras mo. Tapos, dahil tapos yung kanyang presentahan ng testigo niya, wala na siyang maisip siguro para mapag-usapan na naman siya. Nag-post na naman siya sa media. Matagumpay naman siya kasi ngayon, napag-uusapan na naman siya. Kaya maligaya na naman siya. Natutuwa na naman siya. Pero ang katotohanan niya, kung ikukumpara ko yung mga matatandang abogado dyan sa prosecution, dito sa mga bata, ay malayo itong mga bata. Kasi itong mga batang ito, nagpapabat ito sa korte at saka exceptionally magagaling ng mga bata. Ito namang mga nasa kabila, parang average lang. Tsaka makikita mo sa kanilang mga estilo na nagdadagdag na mga hindi dapat idagdag na mga salita, nagpupropaganda, hindi sa pamamagitan ng hukuman, tapos nag-object kahit hindi naman kailangan mag-object, at ini-istorbo, ginugulo, at dinidiktahan pa ang batang abogado. Meron pa siyang mga pag hindi ako napagpigil, papaluin kita. Mga gano'n, alam po niyo, pag ganyan ang mga estilo mo, ibig sabihin, wala kang kaso. Wala kang maipakita. Kaya puro kabalbalan na lang ang ginagawa mo. Kaya tama yung sinabi ko. Pati yung mga nanonood, bumagsak na. Diyan nga mismo sa hukuman Bangila, tinan mo yung PIP gallery kung saan ako every now and then ako po. Wala nang tao. Yes. Pati mismo yung mga nasa kaliwa. Na puro kongresista yun, punong-puno yun. Kahapon, dalawa na lang nandun. Nawala pa. Tapos sa kanan, wala rin kami doon. Nandun kami sa, wala na bakante. Bakante na nga. Pinag-i-strictuhan pa nilang payagang manood yung mga gustong manood. Pinagmamaramot pa yung mga upuan na bakante. Hindi ko maintindihan talaga itong impeachment court na ito O kaya, lalong naiinis yung mga nanonood. Boring, in other words. Tatanungin, ba't ka attorney nakakatulog? Ba't di ako makakatulog? Napaka-boring na. Napipwersa lang akong pumunta dyan. Kasi nga kailangan i-monitor ko yan. Sapagkat consultant ako ng isang senador. Kaya kailangan ko talagang
magbabad dyan at pag-aralan ko, obserbahan ko at magbigay ako ng komentaryo at magbigay din ako ng payo doon sa senador. Ano, kung tama ba, nagalaw ng mga partisipante o hindi. Nagbibigay ako ng mga mungkahe, ng magandang itanong, ng magandang ipahayag. Pero talagang makakatulog ka eh. Kahit anong pilit mo, ang iba nga, napapansin ko, ewan ko kung napapansin nyo, ilang araw ko nang napapansin yan, yung mga senador hindi nakikinig, nagkikwentuhan, Ayun. nakatalikod pa sa camera eh. Ibig sabihin, karap niya yung isang senador, kwentuhan sila, tawanan sila, wala. Talagang dapat malaman nila, yung lalo na yung prosecution, na talagang walang saysay yung ginagawa. Ayan, Attorney Sal. Pero